Shalom. Shalom, shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kababayan. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan malimit na nating ginagawa dahil sa busy tayo at kung saan tinatalakay at binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng Katolikong simbahan. At pinagninilayan natin ito at paminsan-minsan sumasagot din tayo sa mga katanungan patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, abot ng ating makakaya. At ang background ko pala ay ang larawan ng Sagrada Familia sa Europe, sa Spain. Sagrada Familia. Yan, mga kapatid. At binabati natin yung ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin dito, mga followers ng account na ito ng Simply Catholic. At ganoon din, yung hindi man, at ganoon din yung mga supporters natin doon sa Facebook. Kasi after dito ay pinupost natin ito sa Facebook. So, shalom sa ating lahat, mga kapatid. Nawa ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pagpapala at pag-iingat ay sumating lahat sa araw na ito. Tinatawag din natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat bagamat malawak itong platform ng TikTok, yet alam natin na people come and go. Pero ginagawa pa rin natin, tuloy natin ginagawa kasi sinasabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4 to preach the word of God whether in season or out of season, mga kapatid. So the gospel of today is taken from the gospel according to St. John chapter 3, verses 16 to 21. Glory to you, Lord. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, mga kapatid. At ang ebanghelyo natin ngayon ay karugtong pa rin ng previous days kung saan tinatalakay ni San Juan ang chapter na ito. Ang chapter na ito ay napaka-controversial sapagkat ito sa chapter na ito, dito pinag-uusapan yung born from above. Yung born from above na ginagamit naman ng mga separated brethren natin na sinasabi nilang born again. And then, binanggit din dito kung paano ang sinasabi ng katuparan, ng sinasabi sa Numbers chapter 21 verses 4 to 9, yung parallel or yung katuparan na sinasabi dito sa John chapter 3 verse 14 na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya kung paano itinaas ni Moises ang aasay lang. Ngayon din naman
ang anak ng tao. Okay? And then dito sa verse 16, ito yung isa sa mga pinakasikat na memory verse ng lahat. Kahit bata, memorize ito. Hindi po ba? John chapter 3, verse 16. Memorize na memorize. Kapag hindi memorize, baka katoliko ka. So, okay. So, kailangan sana memorize natin. Kasi sabi nga nila, ito yung pinakapuso ng Biblia, the very heart of the Bible. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish but might have everlasting life. So, yan yung sinasabi. Or gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, of course, isa ritong verse na ito na pinanghahawakan ng mga separated brethren natin, na mga protestante natin, mga kapatid, na sa kanilang doktrina na sola fide. Okay? Ito yung isa sa pinaka-primary reference ng mga separated brethren natin or ng mga protestante natin, mga kapatid, na hindi katoliko, na ito yung pinanghahawakan na reference or supporting verse sa kanilang doktrina na sola fide. Pero, let us remember, mga kapatid, na ang pag-intindi at pag-interpret ng banal na kasulatan, you must to read it entirely and understand it in its context, mga kapatid. Hindi pwede na pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong verse at yun yung pang-aawakan mo. Kasi ang John chapter 3 verse 16 is not the entirety of yung mga bagay na patungkol sa kaligtasan. Hindi lang ang John 3:16, hindi lang ito yung verse na nagsasalita or nagbabanggit ng mga bagay patungkol sa kaligtasan. Sabi nga ng isang Protestant convert, na dating from his childhood until na nagkapamilya siya, na nang ma-convert siya sa Catholic Church, ay napagtanto niya, sabi niya, ang faith is a pregnant word. Sabi niya, ang faith na word is a pregnant word. Specifically, si Steve Ray. Ayan, Steve Ray. Ayan, pwede niyo i-search ang pangalang Steve Ray. So, ang pananampalataya na salita is a pregnant word. Kaya, hindi pwede na basahin mo lang yung John chapter 3 verse 16 at yan lang yung panghahawakan mo about sa kaligtasan. Diba? Kasi kung titingnan natin, babasahin pa natin ang banal na kasulatan, nakalagay doon sa halimbawa sa Matthew chapter 5 verse 16. Ayan, nakalagay diyan, let your light shine before men that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. And then pagdating doon sa Matthew chapter 7 verse 13, sabi niya, enter the narrow road. Enter the narrow road. Okay, let us read Matthew chapter 7, verse 13. Okay. So, when we read the Bible, we need to understand it in its entirety. We have to interpret it in its entirety. Okay. That is why we in the Catholic Church, we are not sola fide. Okay. Matthew chapter 7, verse 13, it says here, enter through the narrow gate. Okay? For the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are
many. Verse 14, how narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few. So, ibig sabihin, when we say narrow gate, there is a struggle entering on it. So, ang example itong Matthew chapter 7 verse 13, yun yung binatang mayaman in Matthew chapter 19, mga kapatid. Kung saan yung binata do sa Matthew chapter 19, nagtanong sa Panginoon, okay, verse 16 to the following verses, nagtanong sa Panginoon kung paano maliligtas. Di ba ang sagot sa kanya ng Panginoon? You know the law. At in-enumerate ng binatang mayaman doon sa Matthew 19, verse 16 to the following verses. In-enumerate niya, and he said, na nagawa niya na yun. Mga kapatid. Ibig sabihin, doon sa part na yun, ipinapakita ng Panginoon the obedience on the law. Okay? And then, sabi ng mayaman, I have done that since in my childhood. Ano sabi sa kanya? Sabi niya, sige, go and sell everything that you have and follow me. Di ba? And then, in that part, doon sa ebanghelyo na yon, sa part na yon ng discussion ng Panginoon with the rich young man, sinabi niya sa kanyang mga lagad, it is better for a camel to enter through a narrow gate, to enter an eye of the needle, than for a rich man to enter the kingdom of God. Okay? So, binabanggit natin ito to relate in Matthew chapter 7 verse 13, the narrow gate. And itong eye of a needle, mga kapatid, hindi ito literal na mata ng karayon. Diba? It is not a literal, bagkos ito ay tumutukoy sa maliit na gate sa Israel na pagdating ng hapon, yung malaking gate ay sinasara po yun. And then, yung maliit na gate ang ibubukas na lang na tinatawag nilang eye of a needle. So for a merchant na late nang dumating sa Jerusalem, sa bayan, galing sa mga probinsya ng Israel, pagdating nila doon, sarado na yung malaking gate. So for them to enter the city, they need to unload yung mga karga-karga ng kamelyo. And then, ipapasok isa-isa yung kanilang karga para ipasok. Kasi natural, maliit lang na gate eh. Eye of a needle Maliit lang na gate. Yun yung binabanggit din sa Matthew 7:13. So, ang kamelyo, papasukin din kasi ang kamelyo, pwedeng yumuko. Nakakayuko yung kamelyo. Okay? You see? Ibig sabihin, so pagpasok natin sa kaharian ng langit, ay kinakailangan nating tanggalin kung ano yung mga bagay na nakasasagabal sa atin. Okay. That is why we in the Catholic Church, we are not faith alone, we are not sola fide. Because sola fide actually is nowhere in the Bible. Ay, sorry, meron pala. Pero, itong sola fide sa Bible or faith alone in the Bible does not support to the belief or doctrine of our separated brethren. Try to read your Bible in James chapter 2 verse 24. Okay? James chapter 2 verse 24, very clear, mga kapatid. It does not support the sola fide in the Bible does not support sola fide of our separated brethren. Okay, buksan niyo po sa James chapter 2 verse 24. Actually, kung babasahin niyo James chapter 2, diyan pa lang makikita natin that it contradicts with the doctrine of sola fide, or sola fide means faith alone. Okay, James chapter 2 verse 24. It says here, see how a person is justified by works,
and not by faith alone. You see that? So, this sola fide mentioned here in the Bible does not support the sola fide of our separated brethren. Mga kapatid. So you see, nakita na yun. Nilatag natin yung Matthew 7:13 and then yung Matthew 19:16 to the following verses. So believing to the Lord Jesus Christ, hindi magtatapos doon. Pagkatapos mong sumampalataya sa Panginoon, you need to do the will of God. That is why, also, in Matthew chapter 7, verse 21 to 22, yan, okay? Matthew 7, 21 to 22. Ang nakalagay doon sa Matthew 7, verse 21, which is a very strong word. Nakalagay doon, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. You see that? Did you hear that, mga kapatid? Na ang pagpasok sa kaharian ng langit, hindi sinabi na sumampalataya ka lang tapos na. Bagkus sinabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tumutupad, doing. It's a verb, it's an action word. You see? So it doesn't end in John chapter 3, verse 16, which is a part of our gospel reading today. We need to do the will of God. Okay? Kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos after we believe and accepted the Lord as our Lord and Savior in our lives. Pag sinabing Lord natin, ang Panginoong Jesucristo, we need to do the will of our Lord, or else magiging sayang yung pagtawag natin sa Kanya na Panginoon. Kasi nakalagay sa Luke chapter 6, verse 46, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo, sa Luke chapter 6, verse 46. Ano nakalagay dyan? Ito sa Tagalog. Luke chapter 6, verse 46. It says here, di ba? Once we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior and King, okay, ito yung dapat natin gawin. Okay, sabi rito. Luke chapter 6, verse 46. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. You see? Ibig sabihin, once we are calling Jesus our Lord, we are considering ourselves His servant. And once we are His servant, we need to do the will of our Master. That is why, yun yung sinasabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tumutupad, gumaganap, gumagawa. Hindi yung manampalataya ka lang. Okay? Kaya nga, pagdating sa Judgment Day, okay, punta na tayo sa Judgment Day, pagdating sa Judgment Day. Kung babasahin natin yung patungkol sa Judgment Day, hindi binanggit doon yung sinasabi na halik kayo rito mga sumasampalataya sa akin. Walang ganun, mga kapatid. During Judgment Day, Matthew chapter 25, okay? Buksan niyo po sa Bible niyo, basahin niyo, Matthew chapter 25, verses 36. Okay.
Matthew 25, 36 to 31. Matthew 25, 31 to 46. Sa Matthew 25, 31 to 46, during the judgment day, hindi mo makikita dyan na sinabi ng Panginoon, halika kayo rito mga sumumpalataya sa akin. Bagkus, kung mabasahin natin dito, nakalagay dito, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at lulukluk sa kanyang maringal na trono. Sa panahong yun, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula manang likain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong binaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sumagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayong nakita nagutom aming pinakain o nauhaw aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakita may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sa verse 40, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, anumang gawin ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid ko ito ay sa akin ninyo ginawa. You see, yung mga magmamana sa kaharian ng langit na inihanda sa kanila noon pa mang una, ay dahilan sila yung mga pinaramtan nila yung mga walang damit, pinakain yung nagugutom, pinainom yung nauhaw, pinatuloy yung walang tahanan, dinalaw sa ospital, yung may sakit, at pinuntahan sa kulungan. Nagtanong yung mga matutuwid, saan, Panginoon? Saan namin kayo nakita na ganun? Ang sagot ng Panginoon, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. You see, the judgment day yan, hindi sinabi ng Panginoon, halik kayo lahat ng mga sumampalataya sa akin. Ligtas na kayo. Walang ganun. Tayo ng mga sumasampalataya ay hahanapan ng Panginoon. We were entrusted, di ba, sa parable of the talent. Doon din sa Matthew chapter 25, di ba? We were entrusted by the Lord. At pagdating ng araw, i-account sa atin ng Panginoon yung kanyang mga pinagkatiwala. So, sola fide is nowhere in the Bible. Meron pala sa Bible. Dangan nga lamang. Sola fide is in the Bible, but contrast sa paniniwala ng mga separated brethren na sola fide. Yan. Kasi ano yun lalo na sa dati kong pinanggalingan, yung Baptist, na kaya naging bahagi ako ng Southern Baptist dati. Mahaba-haba ding panahon. Ang paniniwala ng Baptist mas matindi. Once saved, always saved. Edi, kung pairalin natin yung katwiran na yun, once saved, always saved, ibig sabihin, nung nagbaptist ako, I was once saved. And I will be always saved kahit umalis na ako sa pagiging baptist kasi hindi na mabawi yun sa akin. Kaya kung gusto nyo maligtas, pumasok kayo sa baptist, tapos umalis kayo sa baptist, ligtas na kayo. Kasi once saved, always saved. So, ganun. Pero that is not found in the Bible. Because it says here,
In Matthew 25:31 to 46, na pagdating Judgment Day, hanapan tayo ng Panginoon. Then, ikalawa dito, kung babasahin nyo ng tuloy-tuloy, kasi mahaba yung Matthew 25:31 to 46, yung mga mapupunta sa apoy ng impyerno. Sila yung mga taong may nagutom, hindi nila pinakain. May nauhaw, hindi nila pinainom. Nakulong, hindi nila dinalaw. Nasa ospital, hindi nila pinuntahan. Okay. Sila yung mapapasa apoy ng impyerno, yung mga nasa kambing, nasa kaliwa. Kasi hindi nila tinupad yung kalooban ng Panginoon na binabanggit sa Matthew 7 verse 21, mga kapatid. You see that? Okay. Kaya nga pagdating din ulit doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nakalagay doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So, mga kapatid Corinthians chapter 5 verse 10, nakalagay dito, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Okay? All of us will face the judgment seat of Christ. We'll face our Lord Jesus Christ. At huhukuman tayo ayon sa ating mga ginawa, mga kapatid. That is why the Bible itself is debunking the doctrine of sola fide. Yan. Of course, ang igagamitin ng mga separated brethren natin, yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Yeah? Diba? Yun yung gagamitin nila, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Pero, before ka dapat pumunta sa verse 8 and 9, you need to understand also and read verses 1 to 2, the entire context of Ephesians chapter 2, so that you will understand what St. Paul is referring, what St. Paul is saying. Because St. Paul will not contradict himself, because he is also the one who wrote the letter in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, that all of us will face the judgment seat of Christ in accordance to what we did here on earth. Maintindihan mo yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Yung grace na yun is Jesus Himself, the grace given to us by God. Okay? The grace given to us by God. Kaya nga pagdating doon sa Old Testament, Isaiah 56 yata yun, sabi niya, ang inyong mabuting gawa ay parang isang maruming barahan, like a rags, a filthy rags. Yan mga kapatid. Kaya nga, ang Panginoong Kristo mismo yung grace of God. Hindi naman talaga natin maligtas yung ating sarili kung hindi dumating ang Panginoong Kristo. That is why there is a need for Him to come. Kaya nga yun yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamagitan? Wala. That is why yan yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kaya intindihin mo, basahin mo muna doon sa verse 1 and 2. Noon kayo'y patay sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, so therefore, ang very grace of God for us, Jesus Himself. Yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 2, verse 25, that is why there is a need that our Lord Jesus Christ na magkatawang tao. Kasi, yung sinasabi din sa Psalm 49, verse 7 to 9, na hindi natin kayang tubusin ang ating sarili sa kamay ng Diyos.
At hindi natin matutubos. Only Jesus can save us. By offering Himself, by shedding His own blood on the cross. Siya yung pinaka-grace of God. Kaya nga pagkatapos na yung kamatayan ng Panginoon Kristo ay naipagkasundo tayo muli sa Diyos, sa Ama. Kaya nga napunit yung noong Good Friday, napunit yung kortina ng Holy of Holies. Ipinapakita from top to bottom, ipinapakita that the death of the Lord Jesus Christ opened or binuksan niya yung tabing that separates God and the people. Yun mga kapatid. Kaya nga after na ginawa ng Panginoong Kristo, after niya tayo iligtas sa tiyak na kapahamakan, kasi hindi natin maliligtas yung ating sarili. Na ipagkasundo niya tayo sa naputol, na idugtong niya na yung naputol na ugnayan. We must maintain that relationship to God. Kaya nga, nakalagay doon sa Matthew 24, ang manatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Okay? We were already reconciled to the Father by our Lord Jesus Christ through His death on the cross. And we must maintain that relationship. Kaya nga meron dito sa Luke chapter 22. Ayan, hanapin ko mga kapatid. Luke 22 yata yun. Okay. Verse 31. Okay. Simon, makinig ka, hiniling ni Satanas na at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit idinadalangin ko na huwag lubusang, take note, mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. That is why, in Matthew chapter 24, ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. We must maintain that relationship after natin tanggapin ang Panginoon sa Kristo. Mga kapatid. Okay. Actually, yung sola fide doctrine, sola fide discussion ay napakahaba po niyan mga kapatid. At yan lamang ang patungkol dyan sa verse 16. Birin mo, isang verse lang yung pinag-usapan natin, dami-dami na natin natalakay kagad. At ito sa John chapter so John chapter 3, tuloy natin verses So verse 17, where God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this, okay, parang katulad daw niyan mga kapatid. Parang kwento. Ito lang, madaling intindihin. Yung may nahulog sa ilog na mama at may tumalong binata at later on napag-alaman ng binata pa lang iyon ay abogado. At yung kanyang niligtas nung pagdating ng mahabang panahon ay muli silang nakita. At yung binata ay isa ng hukom or judge sa isang hukuman. At yung niligtas niya sa pagkalunod ay may kasalanan. At sabi nung binata na kanyang isang binata na iniligtas niya, sabi niya, kilala kita. Ikaw yung nagligtas sa akin. Ang sagot ng judge, I am here, not anymore your Savior, but your judge. Ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Dumating ang Panginoon,
Para iligtas tayo, para ipagkasunduin tayo sa Ama, para idugtong muli yung relationship na naputol sa Diyos. But after that, we need to maintain that relationship. That is why yung sinasabi sa Matthew 24, na ang manatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Okay. Ang karugtong dito mga kapatid. Okay. And this is the verdict, at ito ang kahatulan, that the light came into the world, but people preferred darkness to light because their works were evil. Ang Panginoon sa Kristo ay liwanag. So sinasabi niya rito, pero mas pinipili ng tao yung kadiliman. Paano ba sinasabi daw na pinipili ng tao yung kadiliman? Okay? For everyone who does wicked things. Yan. Paano natin pinipili or ng tao pinipili ang kadiliman? Once na patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan, mas pinipili natin ang kadiliman over the light who is our Lord Jesus Christ. Diba? Kasi sa John chapter 8 verse 12, ang Panginoon Kristo, Jesus is the light of the world. So once we are though we believe already in the Lord Jesus Christ, yet we are doing the opposite. Sinasabi natin na sumasampalataya tayo sa Panginoong Kristo, yet patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasamaan. Isang malaking kasinungalingan. Kasi once na sinasabi natin na sumampalataya tayo sa Panginoon Kristo, yet we continue doing things contrast sa kung ano yung gusto ng Panginoon, we are not in the light. We are in darkness. Ito yung sinasabi. Whoever believes in Him, and this is the verdict, that the light came into the world, but people prefer darkness to light because their works were evil. So, ibig sabihin, kapag patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan, ibig sabihin, mas pinipili natin yung kadiliman. Kaya, yung sinasabi natin na Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, lingkod tayo ng Panginoon, yet we continue doing the opposite. We are in darkness. Kaya nga baka by name lang tayo. We are Christian. We are Catholic by name. Okay. And then, for verse 20, ikarugtong to verse 19 at saka 20, magkarugtong. Magkaugnay. Okay. For everyone who does wicked things hates the light. Sabi niya, for everyone, ang sino mang gumagawa ng kasamaan ay namumuhi sa liwanag. At ayaw niyang lumapit sa liwanag. Sapagkat maaaring ma-expose ang kanyang ginagawa ay masama. You see? Once na gumagawa pala tayo ng kasamaan, hindi tayo sa liwanag. We are in darkness. So alam na natin, are we really in the side of the Lord? Or are we in the side of Satan who is in darkness? Ang Panginoong Hesukristo ang liwanag. So therefore, ang Diablo na sa kadiliman. Ngayon, kung patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan, ay nasa kadiliman pa tayo, hindi tayo sa liwanag. You see? It's very easy to distinguish. It's very easy to know whether we are in the side of the Lord Jesus Christ or we are in the side of the devil. Kaya nga kung makikita nyo sa Europe, lalo na kapag nung nagkaroon ng International Women's Day, sa Brazil yata yun, yung mga Katoliko, hinaharangan nila yung nag-human change sila around the church. Kasi yung mga feminist, yung mga babae, na mga pro-abortion,
ay binabandalize nila yung simbahan. Okay? So, pinoprotektahan ng mga Katoliko yung simbahan. Kasi hindi babandalize ng mga women, ng mga pro-abortion, ng mga kababaihan. Kasi, they don't want, ayaw nilang lumapit sa simbahan. Ayaw nilang makiisa sa simbahan. Kinukontra nila ang simbahan kasi kontra sa kung ano yung ginagawa nila. Kaya it's very easy, mga kapatid, It is very easy malalaman kung sa side ka ba ng Panginoon or sa side ka ng Diablo. Kung ang ginagawa mo ay kasamaan, sa side ka ng Diablo. Kung ang ginagawa mo ay kabutihan, sa side ka ng Panginoon. Ganun lang, kasimple, mga kapatid. Verse 21. Okay? Ito ang sabi niya sa verse 21. But whoever lives the truth comes to the light. Okay? Ang sino mang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag. Kasi alam naman natin na John 4:10-6, memorize natin yan, di ba? Ang sino mang namumuhay sa katotohanan comes to the light, ay lumalapit sa liwanag. Sapagkat Jesus himself said, our Lord Jesus said, himself said, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And then sa John 17, John 17, thy word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. Okay? John 17, nakalagay dito. Sa verse 17. John 17:17. Sabi niya, consecrate them in the truth. Your word is truth. So, ibig sabihin mga kapatid, but whoever lives the truth, namumuhay sa katotohanan. Ibig sabihin, kapag namumuhay tayo sa salita ng Diyos, ay lumalapit tayo sa liwanag. Ibig sabihin, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Okay. Hindi pwede na pangalan lang. Okay. Pagsasabuhay talaga. Sabi niya, lives the truth, comes to the light. But whoever lives the truth, namumuhay sa katotohanan, lumalapit sa liwanag, so that his works may be clearly seen as done in God. Mga kapatid. Siguro ma-relate natin to yung sinasabi sa Matthew 5:16. Yung sabi niya, let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. So, shalom mga kapatid. Maybe that is by now. God bless sa ating lahat. Shalom. May God continue to bless us and protect us every day of our lives. Iligtas nawa niya tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. At patuloy nawa na bumaba na yung gas, mga kapatid. At ang gobyerno sana natin, hindi lang yung sabi nga nila, yung ayuda, okay, yung iba hindi naman nakakatanggap, ay yung parang band-aid solution lang daw yun. Sana may mga konkreto pang gagawin ang gobyerno natin sa mga bagay-bagay nito. At sana, yung mga malalaking isda, parang natatakpan na yung issue ngayon, yung mga ninakaw sa bayan natin na bilyon-bilyon until now, parang mga kontraktor pa lang at mga maliliit pa lang na tao ang napakulong, napanagot. So, nalungkot yung mga nagmamanufacture ng wheelchair at ng neck brace. Hindi masyadong hindi nagkaroon ng benta yung kanilang negosyo kasi walang tumakbo sa wheelchair at neck brace at hindi
rin napuno ang mga hospital bigla. Kaya nabigo sila sa kanilang expectations. So maybe that is by now. Iligtas naman tayo ng Panginoon, gabayin at patnubayan. At shalom din sa mga kabaibigan natin sa Facebook or sa anumang na isi-share natin doon ito. That is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Signing off, my dear brothers and sisters.